Nilabas na nga itong spoiler ng paparating na chapter na 237. At may title nga itong chapter na Senjoku Battlefield Part 14. Nagsimula nga itong chapter kung saan aatake na nga itong Thunder God na si Kashimo sa King of Courses na si Sukuna. Habang patungo nga siya dito ay nakita niya itong malaking bloke ng yelo sa himpapawid. At nakatayo nga dito itong karakter na si Raome. Dahil nga sa pangyayari ay dumating nga itong si Hakare upang labanan itong si Raome. Sinabi nga ni Hakare na gagawin nga daw niya ito dahil sa isang pangako. Kinamit nga dito ni Hakare ang kanyang domain expansion upang maipasok itong si Raome. Habang matagumpay ngang naipasok ni Hakare sa kanyang domain itong si Raome, ay patuloy nga din ang pagbasak nitong malaking bloke ng yelo habang unti-unting natutunaw. Dito nga ay napansin ni Kashimo na may dala-dala itong bloke ng yelo na inaabot sa King of Courses na si Sukuna. At dito nga ay pinakita itong first tool na tinatawag na Kamutake. Matapos nga makuha ito ni Sukuna, ay nagbitaw agad ito ng electric type na pag-atake kay Kashimo. Subalit, ang pag-atake ngayon ay wala man lang na itamong pinsala kay Kashimo. Dahil nga sa curse energy nito na nagbibigay sa kanya ng immunity pagdating sa ma-electric type na pag-atake, tinanong ni Kashimo si Sukuna kung ano nga daw ba ang ginawa niya upang maging isang malakas o pinanganak nga ba daw siyang malakas. Sinagot nga lang ito ni Sukuna na hindi niya alam dahil siya daw ay isang unwanted child o ipinanganak na walang may gusto. Dahil nga sa maraming katanungan ni Kashimo, ay nairita na nga itong King of Courses na si Sukuna. Itinaas nga nitong si Sukuna itong course tool at sinabihan nga nito si Kashimo na simula na ang totoong laban. Nag-attempt nga itong si Kashimo na isang pag-atake patungo kay Sukuna. Subalit, mabilis nga lang na ilaga nitong King of Courses na si Sukuna ang mga pag-atake ni Kashimo. Dahil nga dyan, umatras itong si Kashimo upang mag-invoke ng isang curse technique na tinatawag na Ginjo Kawasaku o mas kilala bilang Phantom Beast Amber. Matapos nga matagumpay nito matamaan ng solid punch itong mukha ng Curse King, ay nagbitaw agad ito ng kasunod ng pag-atake na mula sa kanyang bibig. Isinilysay nga dito ng narrator na ang curse technique na ito ni Kashimo ay nag-aalaw sa kanya upang baguhin ang itsura na kanyang katawan. Ini-enhance nga ng curse technique na ito ang kanyang bilis at kaya niyang i-disintegrate ang anumang bagay na kanyang hinahawakan. Subalit, ang kapalit ng kapangyarihang ito ay napapush ni Kashimo ang kanyang human body sa limitasyon. Sinasabi na kapag ang kanyang curse technique na ito ay nag-expire, ang kanyang katawan ay magsasuffer sa mga consequences nito. Ibinahagi din na narrator sa spoiler ang kakayahan ng Curse King na i-revive ang kanyang sarili kahit di gumamit ng reverse curse technique. At dito ay pinakita na ang tunay na anyo ng Curse King matapos ang ilang taon. Tinawag nga ito ng narrator na the transformation of reincarnation has been restored. Ibinahagi din sa spoiler ang paghingi ni Megumi kay Yuji ng tulong, ngunit isang bahagi lamang ng panel ang kanilang pinapakita dito. At dito nga natapos itong spoiler ng 237 ng Jujutsu Kaisen. Gagawa na lang natin dito ng full review pag nilabas na ang full chapter nito. That's it for this video. Peace, yo!